14 na taong gulang lamang si Myrna Diones nang mangyari ang krimen na ito. Isang napakasimpleng dalagita noong taong 1992 sa pagitan ng ebidensya at takot. Ito ang dokyo sa dilim. Ang kanyang pamilya ay nakatira sa Binalonan, Pangasinan. Payak lamang ang kanilang pamumuhay at umiikot lamang ang kanyang araw sa pamilya, sa mga kamag-anak at sa pagiging isang mabait at masunuring anak nina Eusebio at Juanita Diones. Nagsimula ang lahat noong isang umaga. Umalis si Myrna kasama ang kanyang mga magulang at ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Sinaida Diones Ragadi. Sumakay sila ng sasakyan patungong Ordaneta, Pangasinan para makipagkita at sunduin pa ang dalawa nilang pinsan at kamag-anak, sina Laurita Diones Nicha at Vivian Gonzales Diones. Si Vivian na asawa ng isa nilang pinsan ay nagdadalang tao pa noon. 5 buwan na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Matapos silang magkasama-sama, nagpaalam ang mga magulang ni Myrna. Ang 4 na magkakamag-anak na babae na sina Myrna at ang kanyang ate Sinaida at sina Laureta at Vivian ang sumakay ng pampasaherong bus patungong San Fernando, La Union. May kanya-kanya silang personal na lakad doon. Pagkarating sa San Fernando, pinuntahan muna nila ang isang kamag-anak sa Pagdalagan para maghatid ng mensahe at kumustahin ang mga ito. Nang matapos ang kanilang pakikipagkita bago sila umuwi, nagpa siya ang 4 na babae na dumaan muna sa palengke ng San Fernando para mamili ng ilang pasalubong at mga kagamitan. Habang naglalakad sila sa palengke, biglang sumakit ng matindi ang ulo ng 14 na taong gulang na si Myrna. Dahil hindi na niya kaya ang sakit, nagpaalam muna siya sa kanyang mga kasama. Pumasok siya saglit sa isang malapit na butika upang bumili ng gamot na para sa kanyang sakit ng ulo. Habang nasa loob ng butika si Myrna at naghihintay ng kanyang sukli, napansin niya na may isang lalaking nakatayo sa malapit na tila kanina pang nakatitig sa kanya. Ang lalaking ito ay nakasuot ng sibilyan na damit at kalaunan ay nakilala sa pangalang Edwin Tobiera. Nang makuha ni Myrna ang gamot at lumabas na siya ng butika para balikan ang kanyang ate Zenaida, si Laurita at si Vivian, napansin niya na sumunod sa kanya si Tobiera. Medyo kinabahan ang mga babae, kaya sinubukan nilang maglakad ng mas mabilis sa gitna ng palengke upang umiwas at lumayo sa kahina-hinalang lalaking nakabuntot sa kanila. Nang makarating ang 4 na babae, ang bahagi ng parking space o paradahan kung saan nag-aabang ang mga jeepney, biglang humarang sa tapat nila si Edwin Tobiera kasama ang isa pang lalaki na si Jose Flores. Nang magtangkang umiwas ang magkakamag-anak upang sumakay, marahas silang pinigilan ng 2 lalaki. Dito na nga nagsimula ang kaguluhan. Naglabas ng malakas na boses sina Tobiera at Flores at hayagan nilang pinagbintangan ng 4 na inosenteng babae na sila raw ay mga magnanakaw na nambibiktima sa loob ng palengke. Umiyak at nagmakaawa ang mga babae. Nagpaliwanag sila na namamalengke lamang sila, na galing sila sa Pangasinan at wala silang anumang ninakaw. Pero imbis na makinig ay naglabas ng handheld radio o walkie-talkie si Jose Flores at may tinawagan. Ilang minuto lang ang lumipas, isang opisyal na sasakyan ng pulis ang pumasok sa paradahan at huminto sa tapat nila. Lula ng sasakyan ng 3 pang lalaki na may mga uniforme ng pulis. Doon na napagtanto ng magkakamag-anak na ang mga taong humarang sa kanila ay may koneksyon sa mga alagad ng batas. Sumigaw si Flores sa mga dumating na pulis at nag-utos na dalhin ang mga yan sa Station B. Nag-iiyakan ang mga babae habang pinipilit at kinakaladkad sila na pasakayin sa loob ng sasakyan ng pulis. Ang buong akala ni Myrna at ng kanyang mga kasama ay dadalhin sila sa pangunahing presinto o sa munisipyo upang imbestigahan, kung saan madali nilang mapapatunayan na wala naman silang kasalanan at malinis ang kanilang pangalan.
Ang hindi nila alam, doon na nga magsisimula ang pinakamalagim na bahagi ng kanilang buhay. Imbis na sa pangunahing istasyon ng pulisya kung saan may mga opisyal na blotter, dinala ang 4 na babae sa isang maliit at liblib na selda sa Kanaway Police Substation sa San Fernando, La Union. Pagkarating doon, itinulak sila sa loob ng isang maliit na rehas at nilak ang pintuan. Walang anumang dokumento na isinulat. Walang tinawagang pamilya at walang anumang karapatan na ibinigay sa kanila. Kinulong sila doon buong maghapon. Dumating ang sumunod na araw ngunit nanatili pa rin silang nakakulong sa loob ng madilim na selda. Ang tanging nagdadala sa kanila ng pagkain habang sila ay nakapiit ng ilegal ay si Edwin Tobiera din. Binalot ng matinding takot at iyakan ng 4 na babae habang nagtatanong kung bakit nga ba sila ginagano ng mga pulis kahit na wala silang ginagawang anumang masama. Hindi nila alam. Ang 2 araw na pagkakakulong nilang yon ng walang nakakaalam na pamilya ay hindi bahagi ng isang legal na proseso. Sumapit ang gabi ng Huwebes pagkatapos ng 2 araw na pagkakakulong nina Myrna at ng kanyang ate Zenaida at ng kanilang mga pinsan na sina Laurita at Vivian sa loob ng madilim na selda ng Kanaway Substation. Biglang nagbago ang kilos ng mga pulis. Bandang 8:00 ng gabi pumasok sa presinto ang grupo ng mga pulis kasama sina Edwin Tobiera at Jose Flores. Sa halip na palayain ang 4 na nag-iiyakang babae, pinwersa silang palabasin ng selda at piniringan ng mahigpit ang kanilang mga mata gamit ang mga panyo o tela. Itinali din ang kanilang mga kamay sa likod upang hindi sila makapalag. Sa kabila ng kanilang pagmamakaawa, sinakay silang 4 sa isang nakatagong sasakyan. Dahil nakapiring ang mga mata, walang ideya sina Myrna kung saan sila dadalhin. Ang tanging naramdaman lamang daw nila ay ang mabilis na takbo ng sasakyan at ang unti-unting paglamig ng hangin habang umaakyat sila sa isang mataas na lugar. Habang tumatakbo ang sasakyan ay walang tigil ang pagdarasal ng magkakamag-anak sa loob at yakap-yakap ang isa't isa sa gitna ng takot. Si Vivian na 5 buwan nang nagdadalang tao ay patuloy na umiiyak habang pinoprotektahan ang kanyang sinapupunan. Bandang 11:00 ng gabi huminto ang sasakyan sa isang madilim na liblib at malamig na bahagi ng highway sa Tuba, Benguet. Ang lugar na yon ay malapit sa isang malalim na bangin. Isa-isang binuhat at kinaladkad pababa ng sasakyan ng 4 na babae. Doon na nga tuluyang naghari ang lagim at ginawan sila ng masasama, pananakit, pang-aabuso at lahat ng klase ng sakit ay naranasan ng mga babae sa kamay ng mga lalaking dumukot sa kanila. Walang anumang awa ang sinuman sa kanila. Ang tanging nasa isip nila ay patahimikin ang 4 upang walang maging saksi sa ginawa nilang ilegal na pagkulong at pag-abuso. At doon sa gilid ng madilim na bangin, isa-isang pinagbabaril at tinaga ng mga pulis ang magkakamag-anak. Binaril nila sa ulo at katawan sina Zenaida, Laurita at ang buntis na si Vivian. Matapos barilin, tinaga pa sila gamit ang matatalas na itak sa muka at leeg upang matiyak na hindi na sila mabubuhay. Nang si Myrna na ang isinunod, binaril din siya ng mga pulis at buong lakas na tinaga sa kanyang muka at sa mismong leeg kung saan halos maputol na ang kanyang lalamunan sa lalim ng sugat. Matapos ang malupit na krimen, isa-isang pinagtatapon ng mga pulis ang katawan ng 4 na babae sa malalim na bangin. Saka sila mabilis na sumakay sa kanilang sasakyan at umalis sa pag-aakalang patay na silang lahat. Ngunit doon na nagsimula ang isang hindi kapani-paniwalang milagro. Si Myrna Diones ay hindi namatay, kahit may balas sa katawan at halos maputol na ang kanyang leeg. Nagkamalay si Myrna sa ilalim ng malamig at madilim na bangin. Napapaligiran siya ng walang buhay na katawan ng kanyang ate at mga pinsan. Sa kabila ng matinding sakit, ginamit ni Myrna ang kanyang 2 kamay upang hawakan ng mahigpit ang sarili niyang leeg. Pinipigilan ang kanyang ulo na tuluyang humiwalay at pinigil ang pag-agos ng dugo.
Gamit ang kanyang mga siko at tuhod, buong lakas siyang gumapang paitaas mula sa malalim na bangin patungo sa kalsada ng highway. Ang bawat hakbang na kanyang paggapang sa putik at bato sa gitna ng gabi ay puno ng sakit. Ngunit pinatigas ng Diyos ang kanyang kalooban upang mabuhay at maisigaw ang katotohanan. Nang mag-umaga, isang dumadaang driver ang nakakita sa dugoang dalagita sa gilid ng highway. Agad siyang sinakay at dinala sa pinakamalapit na ospital sa Baguio City, kung saan ay milagro siyang nailigtas ng mga doktor. Nang magsimula ang investigasyon, hindi pa makapagsalita si Myrna kaya sa pamamagitan ng pagsulat ang pakikipag-usap niya. Nang ipakita sa kanya ang mga larawan ng mga kahinahinalang individual, walang gatol-gatol na itinuro ni Myrna ang mga muka ng mga nanakit sa kanya. Laking gulat ng buong bansa nang lumabas ang mga itinuro niya ay mga aktibong pulis at kabilang ang ilang matataas na opisyal. Dahil napakapanganib ng kanyang sitwasyon at may kahinahinalang lalaking aali-aligid sa ospital para patahimikin siya, agad na inalarma ang gobyerno. Inilipat si Myrna sa isang napakaligtas at sekretong pasilidad sa ilalim ng Witness Protection Program upang matiyak na makakaabot siya ng buhay sa araw ng paglilitis sa korte upang makamit ang katarungan para sa kanyang pamilya. Matapos mailagay sa isang ligtas na pasilidad si Myrna sa ilalim ng Witness Protection Program, opisyal nang pumasok ang kaso sa korte. Formal na kinasuhan ang tiwaling mga pulis at ang kanilang mga kasabwat ng 3 bilang ng murder para kina Zenaida, Laurita at Vivian. Isang bilang ng frustrated murder naman para kay Myrna o seryosong kaso dahil sa pagkamatay ng hindi pa isinisilang na sanggol sa sinapupunan ni Vivian. Naging pambansang balita ang paglilitis araw-araw. Sa loob ng korte, hinarap ng 14 na taong gulang na si Myrna ang mga armadong opisyal na nagmalupit sa kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang trauma at murang edad, naging napakatapang at napakadetalyado ng kanyang testimonya. Sinalaysay niya sa harap ng hukom ang bawat sandali ng kanilang pagkakakulong. Kung paano sila piniringan, paanong inabuso at paano binaril at tinadtad ng taga ang kanilang mga katawan ng kanyang kapatid at mga pinsan sa gilid ng bangin at kung paano siyang mismong nagpanggap na patay upang makaligtas ang kanyang sarili. Ang kanyang boses na muntik nang mawala dahil sa taga sa leeg ay naging pinakamalakas na sandata ng gobyerno. Sinubukan ng mga akusadong pulis na itanggi ang krimen. Nagpresenta sila ng mga alibay na sila daw ng araw na yon at ang isa pang opisyal ay nasa operasyon at walang kinalaman sa pagkawala ng 4 na babae. Ngunit gumuho ang kanilang depensa dahil sa solidong testimonya ni Myrna at sa mga na-recover na physical evidence mula sa Kanaway Substation at sa mismong bangin sa Tuba, Benguet. Dahil sa tapang ni Myrna at sa bigat ng mga patunay, napatunayang guilty beyond reasonable doubt ang mga tiwaling alagad ng batas. Sila po ay hinatulan ng korte ng parusang reklusyon perpetua o ang habang buhay na pagkakabilanggo para sa bawat buhay na kanilang kinuha at mahabang taon ng pagkakakulong para sa frustrated murder kay Myrna. Agad silang ipinasok sa New Bilibid Prison upang pagdusahan ang kanilang mga kasalanan. Ang kaso ni Myrna Diones noong 1992 ay naging mitya ng malawakang panawagan para sa police reform sa Pilipinas. Ipinakita nito sa publiko ang tindi ng problema ng mga scalawags in uniform, mga pulis na gumagamit ng kanilang tsapa at baril para maging kriminal. Si Myrna naman ay hinangaan ng buong bansa bilang simbolo ng hustisya, katapangan at isang buhay na milagro na bumangon mula sa hukay upang ipaglaban ang kanyang pamilya. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang Dokyo sa Dilim.